dito po sa 1:2 ng Henesis, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Ano po ibig sabihin ng sumasa ibabaw ng kalaliman yung kadiliman? Ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman. Ibig sabihin, this is water, ano? Ginagamit yung kalaliman kasi sa tubig eh, di ba? Pangkaraniwan. Siyempre, it's a globe of water, tapos yung kalaliman ng tubig, dito sa ilalim, ano? Pero on the surface of the water, and it is enveloped by darkness. Bakit darkness? Kasi hindi pa ginagawa yung light. On verse 3 sinabi, and God said, let there be light. Doon lang magkakaroon ng light. Pero nung hindi pa sinasabi ng Diyos that let there be light, the globe of water is enveloped by darkness. Ayun ang dapat maintindihan. Dito po sa dito rin po, at ang kadiliman, sabi po dito, di ba? Pag sinabi pong kadiliman, meron na pong liwanag doon. Hindi pa. Doesn't necessarily mean na may liwanag na. Kung may liwanag man nun, yun ang Diyos. Because God is light. Dito po ba sa 3, at sinabi magkaroon ng liwanag, ang liwanag po ba, saan po ba nanggagaling yung liwanag na yun? Maraming liwanag. Ganun po ba? Tandaan mo, ang sinasabi dyan, the universe, the creation of the universe, it is not the earth alone. Ang sinasabi dyan, and in the beginning, God created the heavens and the earth, ang langit at ang lupa. Ang lupa, wala pang wala pang laman. Ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Tapos, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Hindi naman niya sinabi, magkaroon ng liwanag sa earth. Kahit saan sa universe, maraming liwanag. May mga nebulized dyan, may mga stars. Di ba? May liwanag yun. Actually, hindi nga liwanag yan na araw kasi on the 4th day, doon pa lang nagliwanag yung araw, on the 4th day. And that is the first day. Di ba? Kaya hindi yung liwanag na naiisip natin yung sinasabi dyan. It is liwanag somewhere in the universe.